Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga sa Indogabos ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Philippine Navy napabarata na pinapakusog kan na China ana coercive action duman sa party kan West Philippine Sea. Painting health station ilalatag kan DOH. Habeas corpus petition para man sa party mismo kada kaagadan kana kampo ni Duterte dai pamut sabi kana kongresista. Abogado ni Cabral kinumpirmar na inako kana sa iyang kliyente ana pagbilog kana para less sa mga sinasabing formula para sa pagkakaiguan ni limitasyon kan na district allocables alagad pinaga-rebisa. Work pre-2026 budget pinag-almahan ka na yanggan inapod na kaputikan. Sara Diskaya posibleng ilipat sa NBI detention facility sa Bilibid kung aprobahan ana sa iyang kahagadan. Kampo ni Cabral ipinirit na dai pinag-iwasan kana nagadan na opisyal ana ICI hearing. ECG ma-deploy nin mga tauhan sa nakatalaan na okasyon dumanda sa party kan Metro Manila. Bilang kan mga Pilipino mayong trabaho buminaba ni naabuton sa 2.25 milyones poon ka Nobyembre 2025. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indogabos ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita ngunyan ka na sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado nasyonal. Sa tuyang barata ngunyan sa lado nasyonal, paragos ngunyan na pig tatawanin na atensyon kada mga yaon sa lado mismo kana gobyerno. Ana pagkakaigwa kana posibleng arugunda kana ibang mga nasyones sa kinabanda ana ginibuman kana US duman sa party mismo kana Venezuela. Ini ana pinagapahayag asin na pagtubod ni Senadora Cherwin Gatchalian na ang ginibo kan na US na piglaan na paglusob duman sa party kan Venezuela, posibleng maging motivasyon man kan iba pang mga darakulang mga nasyon tanganing dagos naman na naiaras ana saradita na mga nasyon sa kinabanda. Basa duman sa senador, siniguro na mas dakol na mga nasyon ana makusog nin buot tanganing arugon ang pinaggibo kan na US asin na bigla na lang nalusubon o apihon ang mga saradit na mga nasyon orog na asin digdi dahil nasisita ang US ang ginigibo kay ni posibleng gibon manini na mga dahilan ka na mas darakulang mga nasyon tanganing digdi ipirit ang sindang kagustuhan na mas maluluya na mga nasyones maski pa dai subuot makaustisya ana rason sa paglusob. Iniyo ana pinagabutasan kana senador
kung sa ina digdi saro da sa maapiktaran na ana Pilipinas sa kariribukan duman sa parte kan na Venezuela orog na sa orulay kan na pag-angkat kan produkto nga petrolyo. Sa iba pa niya nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado national pinag-yugyug ni linog na magnitude 6.4 ana parte kana Mindanao pinag-yugyug nin 6.4 na linog ang sirangan na parte kan na Mindanao kasud mga aldaw kan na Miyerkules nin pagkaaga basado sa report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Tuminama ang linog bandang alas 11:02 nin pagkaaga kasud ma 55 kilometros sa norting sirangan kan na Banwaan kan Manay, Davao Oriental na may rarom nin 23 kilometros na i-record ang intensity 5 duman sa Manay, Davao Oriental, Hinatuan, Surigao del Sur, Talacugun, Agusan del Sur, mantang intensity 4 ang namatian sa Bislig City asin Caguait, Surigao del Sur, Siringman duman sa Tarragona asin Katiil, Davao Oriental. Namatian man ang intensity 3 sa Tandag City, Surigao del Sur, Boston, asin Banganga, Davao Oriental, asin Claver, Surigao del Norte, sa masarayong mga lugar. Kabali ang Davao City, General Santos City, Butuan City, Baybay, Palu, sa Leyte, asin nagkaperang Banwaan sa Southern Leyte na nakapag-record man nin intensity 2 sa instrumental reading. Nagluwas ang intensity 4 duman sa parte kan Malungon, Sarangani, mantang intensity 3 man ana Kiamba, Sarangani, Digo City, Davao del Sur, Davao City. Sa presente mayo man pabarata na distruso o binawian in buhay asin padagos na pinagmomonitor kan PBOX ang mga lokal pati naman mga lokal na mga autoridad posibleng epekto kan makusog na pagyugyug o linog na kung sain na digdi nagtauman ni na abiso sa parte kan publiko na magdanay na maging alerto sa masunod na mga safety protocols sa kada igwa ni namamating linog. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagapaluwas na kan Korte Suprema and kasudma resulta kan 2025 bar examination kung saan 5,594 sa 11,425 examinees ang nakapasar katumbas kan 48.96% passing rate ng inuta sa bagong abogado si Jean Ronel Rey Sanchez kan University of the Philippines na igwa nin grado na 92.70 average grades. Asin iyan pinanginutan ni Associate Justice Ami Lazaro Abiera, chairperson kan Bar Exam Committee, ang pagbubukas kan mga resulta sa en-bank session kan Korte Suprema. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ang Departamento kan Edukasyon prioridad ang pagkumpuni kan mga sinasabing mga classroom sa oras na maresibina ang 2026 budget. Prioridad kan Department of Education na ana pagkumpuni kan mga classroom sa parte mismo kan mga eskwelahan oras na maresibi kani ang alokasyon na 1.15 trillion pesos na pundo para ngunya na taon. Basado iyan kay Education Secretary Sani Angara, magiging focus kan sinambit na ngayon siya ada pagpapakusog pa kan padagos na edukasyon sa mga lugar na naapektaran kan mga bagyo asin mga linog kan mga nakalis na mga taon. Iyan kasabay na naman kan pagsiguro
kana mental health pariyo kana mga estudyante sharing man kan mga paratukdo. Partikular na pinagasabi kana sekretaryo na matinding distrusong winalat kana Super Typhoon Uwan na nagraot ni naaabuton sa 3,000 na mga eskwelahan sa mga apektadong mga lugar. Apwer kayan nagsapo manin mga distruso ana aabuton sa 10,400 na mga sinasabing classroom nagresulta sa nagkapirang aldaw asin na nag-abot ni nagkapirang simanang suspensyon ni na klase. Kabali sa mga alokasyon sa irarom kan 2026 budget ang pagpapatindog kan sinasabing learning continuity space na kaya subuot magigibo sa laog lang ni sinasabing nagkapirang simana unlearning continuity space and temporaryong espasyo na pwedeng magamit bilang sinasabing mga classroom orog na sa mga lugar na matinding naapektaran kan kalamidad. Saro padigdi ang mga prioridad kan Departamento kan Edukasyon ang pag-aaram kan mga pulisiya para mada sa pagsulong kan ligtas inklusibo asin na nakakamotivate na kapalibutan sa parte mismo kan mga eskwelahan bilang parte kan anti-bullying program kan sinambit ng ahensya kan edukasyon. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, buminaba ni nabuton sa 2.25 milyones ana bilang kan mga Pilipinong mayong trabaho o negosyo kan bulan kan Nobyembre matapos kan taon na sinasabing 2.54 milyon na i-record kan Oktubre 2025 basado sa pinakabagong labor force survey kan Philippine Statistic Authority PSA. Pinagbareta ni Undersecretary asin National Statistician Claire Dennis Mapa na nai-record anabuton sa 4.4% na unemployment rate ka Nobyembre 2025. Gustong sabihin na igwaning 44 gikan sa 1,000 mga individual na nasa labor force ang mayong trabaho o negosyo na nabanggit na panahon. Mas subuot alangkaw ini kung ikukumpara sa nai-record na unemployment rate ka Nobyembre 2024 na igwasadan nin 3.2%. Alagad mas baba kung ikukumpara sa nai-record na 12% unemployment rate kan Oktubre 2025. Sinabi kan na PSA Chief ang nagkaparang mga sektor na nailinganin paglangkaw kan unemployment arog kan na accommodation and food service, sharing man and wholesale asin retail trade sector. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pinagpahayag ka na kampo kana nagadana Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dai pinag-iwasan ka dating opisyal ana pagdangog kan Independent Commission for Infrastructure ICI iyan kasumpay kan manumaliyang flood control project. Basado ki abogado Cabral o abogado ni Cabral na si abogado May de Vinagracia da isinda na karesibinin anuman na abiso o sumpina gikan mismo sa komisyon. Paliwanag pa ka na abogado na nag-atubang na si Cabral sa ICI kada September 2025 asin na ini pinagatawan nin rekomendasyon o nin advice na maghalat na lang kan subpina kung kinakaipuan pa. Tinawan doon kan abogado na nagdadanay na preparado ang sa iyang kliyente na makipagtabangan sa investigasyon. Sinabi man kan ICI spokesperson Brian Husaka na nagpaluwa sa ang komisyon in subpina kan Disyembre 9 sa paagiman kan DPWH asin man huring pagdangog para sa 2025 kan December 15. So buot digdi liwat sa nang pinag-imbitahan si Cabral
kung nagkaigwapa ni na pagdangog alagad na oktabay ninhuliman sa pagbutas nin duwang komisyoner asin na pagkagadaan ni Cabral kan Disyembre 8 magigirumduman na digdi nabutong ang pangaran ni Cabral sa subuot maanumaliyang flood control project. Iyan kasunod ka na pagbulgar ni dating DPWH sa Yusek Roberto Bernardo sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kan Nobyembre 14 na si Cabral asin dating DPWH Secretary Manuel Bunuan subuot ana palakaw kang kickback system sa laog mismo kad opisina kan DPWH. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal, pwedeng ilipat ang gobyernong kontraktor na si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison, partikular na sa Building 14 kan Maximum Security Compound duman sa Muntinlupa City. Ini kuna maaprobaran ang request kan sa iyang kampo para man sa transfer basado ban kay NBI Director Angelito Magno. Ang asambit ng pasilidad may 29 silda, tiga 8 square meters kada saro asin na access ninda kan NBP Main Road Araniman sa parte mismo kan Bureau of Correction Museum. Sangunyan nakakulong si Diskaya kabali ang 8 kapariyo kani mga akusado duman sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu sa kasong graft asin malversation of public funds. Nainot nang nagsampa kan sa iyang kampo ana motion para man maibugtak siya sa kustodiya kan NBI alagad mayo pa nin ano man na pinagpapaluwas na court order. Inaresto si Diskaya kan Disyembre 18 kanakalis na taon kasumpay kan subuot 96.5 milyones pesos na Goose Flood Control Project duman sa Davao Occidental. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal, nag-alma asin na pinag-alman ngunyan ni kamang gawa party list Representative Eli San Fernando ang pahayag ni Executive Secretary Rap Ricto Pork Free ang 2026 National Budget sa eksklusibo na pagtaram kaniya pig tawan asin higot na pinagkontra kani kana nasambit ng congressman ang pinagapod na sarong kaputikan na mayo ni na pork barrel funds sa parte kan national budget ngunya na taon. Sabi kan congressman kan party list natadtad pa man giraray nin discretionary style funding asin allocation anasambit ng pundo nagkapira sa mga pinagapahayag kan baguwa na congressman iyo ang medical assistance to indigent and financially capacitated patient tabang panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers utupad assistance to individual and crisis situation asin man an iba pang mga ayuda o mga programa na daisubuot pinagiro kan presidente kan magapot an kongresista kung piraman ang kantidad kan pork barrel funds na pinaglaog sa 2026 budget. Ang sabi kaniya sa pagikan kongresista 138 bilyones pesos ang kabilugandang kantidad kan mga ayuda asin mga programa kung sain digdi pagsasararoon sa irarom kan pinagapod na and program appropriation sa tao man kan paagi kan budget watchdog asin digdi nangapudan na dapat ibito ini ni President Bongbong Marcos. Lininaw man ni San Fernando na daisya kontra sa pagtaunin ayuda asin
kundi subuot pagkakasangkapan kani para man sa patronage iniladawan kani bilang kan mga highly discretionary kana mga politiko asin iyo ang nagkokontrol kana sambit ng mga ayuda. Sa iba pang detalyes kana mga barata pakita sa lado nasyonal, ipinagbulgar kan abogado ni dating Department of Public Works and Highways DPWH si Catalina Cabral ang nagkapira pa sa mga napag-urulayan nindakan na buhay pa ang dating opisyal kabali na ang preparasyon kani o inihanda kaining parametric formula ni Cabral na isinugo ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para digdi pakarayon ang district allocables alagad daiman subot sinunod kan kamera asin nagkaigwaman sa diring bersyon asin adjustment sigun kay abogado May de Benagracia. Kinonsulta ni Cabral ang nagkapirang mga ekonomista na dating consultant kan DPWH mapadapitman sa come up sa sarong algorithmic formula na kung saan pwedeng naging dalan sana para man matanggal ang discretion kan allocation. Paliwanag kan abogado, ini ang sarong parametric formula kung saan magbubugtak lang nin mga detalye asin Excel program sharing man mag-generate o mag-generate ni mga alokasyon para man sa kada distrito na nakabase sa mga kriteria aron kan historical allocation dakol na mga populasyon asin poverty incidence. Dagdag pa kan abogado na ipinagpresentar ni dating Secretary Bunuan na nasambit ng formula asid liderato kan Kamara de Representantes alaga dini nirebisa asid ibinalik ang mga allocation gikan sa nakalis na taon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, pinagapirit ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa Korte Suprema ang petition para man sa habeas corpus ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini daipa daipa man nawawara subuot ni nabisa anasambit ng petisyon sa tao kan flip o pa sa tao man kan paglipat sa saiya duman sa Netherlands. Sigun sa memorandum kana nasambit ng Congressman na si Duterte na sa paagi ni abogado Harry Roque, importante da ang judicial intervention tanganing digdi bosision ang legalidad kana pagdakop asin na summary extradition na subuot void of initio o laban sa ley gikan pa lang sa pagpuon kini. Ipinagpaliwanag kan Congressman ang habeas corpus ang naging muta akademik kung ang taong sinasabi sa deprivation o sa pinagsasabing deprivation of liberty nasa kustodiya kan legal na kasuguan kan korte kusang buot na nag-atras ang petitioner kung naka luwas na asin digdi ang dating presidente kung kinumpirmakan korte ana sa iya mismong pag-release o ana sa iya nga paglaya. Ipinagpahig kan mambabatas na pinagbalga kan arrest warrant ang konstitusyon urog na nag-atras na ang Pilipinas sa parte mismo kan Rome Statute kan 2018 asin naging formal kan 2019. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal and Philippine Navy naga-report na mas pinapakusugda kan China ang coercive action kani duman sa West Philippine Sea kan 2025. Iyan basado man yan sa payag alagad digdi sinasabi kan Philippine Navy basado sa assessment na ipinagpayag ni Philippine Navy spokesperson
for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Dagos-dagos asin na mas harani sa mga iiriwalan na lugar ang mga operasyon kan na plan asin na mas halangkaw na preparasyon para man sa posibleng pagpapakusog ka na sambit ng tensyon basado sa Navy official kan 2024 limitado asin na paminsan-minsan lang aniro kan plan asin kadaklan digdi nagsusuporta lang ang papil kani mantang ang Chinese Coast Guard CCG ang nagtataw nin direktang pressure o panggigipit sa mga barko kan Pilipinas. Alagad kan 2025 naging mas consistent asin predictable ang presensya kan plan kay banan ang mas dakol na mga joint sales asin shadowing operation katabang ang CCG na kung sa indigdi sarong paagi asin sarong palatandaan na mas maigpit ang koordinasyon kan puwersa kan China. Alagad pinalagan kan Chinese Embassy sa Manila ang report asin ipinipirit na ang Pilipinas subuot ang nagpuprovok nin revoke sa nasambit ng kadagatan basado sa embahada ang patakarada militar kan China para mada subuot sa depensa asin ubeto subot kini na digdi ipagtanggol ang sindang soberenya asin seguridad. Sa presente paragos ang tensyon sa dispute water ninuliman kan binibistukan China o dahil binibistukan China ang 2016 na ruling kan International Court na nagpawarang bisa sa pag-aalamusa o pag-angkin kani sa haros bilog na disputed waters kabali na ang mga party kan sakop kan West Philippine Sea sa laog na 200 nautical miles exclusive economic zone EEZ kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal isinusulong nyanda duman sa parte mismo kanda Senado ang prosopistong lay na mabawas sa gunang 50% sa rebitan pays kan mga overseas Filipino workers o OFWs sa tauman kan paragos na reklamo manungudman sa langkaw na singil na kung sa ina nakatagong babayadan sa pagpapadarakan na kwarta pabalik asin papuli digdi sa Pilipinas. Nagsampa si Senador Jinggoy Estrada nin Senate Bill number 1074 na obhetong direktang bawasan ang gastos kan mga OFWs sa pagpapadarakan sa indang mga kita sa indang pamilya basado sa prosopisto o obligahon na mga bangko asin remittance centers na magpasulod ka na kabangang diskwento na sa remittance fees kabali na ang pagtugot na mag-claim nin tax deduction para man sa sindang operational cost o beto ka na sinambit ng prosopisto masiguro na mas dakul asin dakulang parte kana nakukuang kita kan mga OFWs mapapasiring o mapapaduman sa sindang mga pamilya imbis na nauubos sa mga bayadan basado sa datos na binanggit o medabot sa record na high na $38.34 billion ang remittance kan mga OFWs kan 2024 tulong porsyento na mas halangkaw kumpara kan 2023 na igwa nin 8.3% kan gross domestic product asin 7.4% na gross national income sa parte mismo kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal si DOH Secretary Ted
Herbosa sinasabing digdig kapit tuko alagad pinaimutikan ni Health Secretary Teodoro Herbosa ana napabareta nariribayan na siya sa party mismo kada opisina kan DOH. Sa party mismo kana press briefing duman sa Malacanang, sinabi ni Herbosa na nagtaram na sa party mismo kana nasambit ng balasahan si Palace Press Officer Abogado Clara Castro asin pinaglinaw na mayong mangyayaring revamp sa laog mismo kanda gabinete ni President Bongbong Marcos. Alagad ipinagpahig ni Herbosa na prerogative pa man giraray ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung gusto kaning ribayan an sa iyang mga miyembros kan gabinete. Sangunyan, sabi ni Herbosa, dagos-dagos lang an sa iyang pagtrabaho asin na pagsulong kan mga importanteng mga programa arugman kan pinagapod na zero balance billing, bukas center asin man pagpapakusog sa party mismo kan na salud kan mga Pilipino. Na inutdigdi na pabarata nasaro si Herbosa sa subuot 8 miyembro kan gabinete na namimiligro nga masibak o umahali ninuli kamanda manlain-lain ng mga issue na kinakatubag kan na DOH. Kabali sa naging issue kay Herbosa iyo ang 98 million pesos na radio show na pinasigla na kung saan digdi pinagpapaluwas sa mga outlet kana Philippine Collective Media Corporation. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, sarong Police Brigadier General ana ato bangunyan ni na reklamo administratibo ninulikan subot least grave neglect of duty asida kandaka unbecoming of police officers na isinampa sa National Police Commission o NAPOLCOM. Piga sa sabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan sa sarong payag na anreklamo laban kay Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina nag-ugat sa duwang insidente. Kabali digdi ang subuot tuyong daipagsumiti kan kinakaipuan na psychiatric asin psychological examination PPE report kan sarong pulis duman sa party mismo kan Quezon City na pinag-akusahan ni seditious blogging. Seringman ang subuot pagpapakuriyat ni Medina sa publiko ni mga sinasabing mga magarbong sapatos na nagkakantidad 70,599 pesos mantang sulot ana uniform kan Philippine National Police o PNP. Tinawan doon man ni Kalinisan na importante ang integridad, disiplina asin pagsunod sa ley sa lado man kan kapulisan. Pinagpipirita na dai subuot digdi ulang ana ranggo sa party mismo kan pananagutan. Si Medina ana magre-retiro na sana sa maabot na Disyembre 2025 pero duwang aldaw antis ka na talaan na pizza kinasuan nini ninuli ka na sambit ng sapatos. Ang mga detalyes kan mga bareta lokal, national, international pagkatapos po nin pagirumdom. Matugang ngunyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, ana Coast Guard District Bicol pinakusog ana preparasyon matapos na digdi ibugtaka sa alert level 3 ana bulkan kan mayon. Pinagapapakusugunyan kana Coast Guard sa Bicol ang sindang mga preparasyon nakaantabay mana ana deployable response group para man sa rescue operation, humanitarian assistance as in evacuation support nakipag
ulay naman sa mga lokal na gobyerno tanganing masiguro an mas pangmarikas asin na pagtaunin respondi sa mga apektado nga mga lugar o komunidad. Piga pagirumdum an publiko sa mga danger zone na nagsunod sa mga patakaran kan autoridad para sa saindang mga kaligtasan. Sa tuya pa nga pamayuk o sa tuya pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal maabot sa 1,690 na bilang kana manlain-lain na klase nin armas an matarayumpong nakumpiskar kanda Police Regional Office No. 5 sa Pinakusug asin pinahiwas na anti-loose firearms drive sa Isinagibo sa Bicol Region kan taon na 2025. Basado sa PNP Bicol, poon kan pitsa 1 kan bulan kan Enero sa gunang Disyembre 31, 2025 o minabuta sa 1,054 ang na-record na bilang kan isinagibong mga operasyon kan pulis na target ang mga individual na may sadiri kan na sa indang mga illegal na mga badil. Ang triumfo kanasambit ng operasyon na nagresulta sa pagkakadakop kan naabuton sa 275 na mga persona kung sain 305 ang nakumpiskar asin 769 ang bilang kan mga armas na voluntaryo man na pinagasuko. Manta nga kadagdagan na 110 na bilang kan mga armas na recover gikan sa mga pulis operation asin na dagdaga ang 506 na mga firearms ibinalik sa irarom kan mga programa kanda gobyerno tangani man maiwasan an salang paggamit kan mga ni tinawandoon kan PRO5 Acting Regional Director Police Brigadier General Rosito Miranda na ada pagkakakumpiskara sa mga illegal na mga armas na ini dakulang kabawasan sa potensyal na peligro sa mga namamanuaan asin na mas nagpakusugman ni matuninong na kaligtasan sa parte mismo kan mga namamanuaan sa Bicol Region. Ang kampanyang ini kan PRO5 bunga kan direktiba na pinagpaluwas ni President Bongbong Marcos Jr. Napakusugon pa ang implementasyon kan mga police operation tanganing dagos na mamatian kan publiko ang bagong PNP para man sa bagong Pilipinas na may integridad asin tunay na aksyon para sa mas ligtas na Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Caslis Assistance pinanindugan kan CSWDO sa Naga. Buyet Paderes sa detalye. Ipinahayag ni Anabel Vargas, Manukan City Welfare Office na paninindugan kan sa indang opisina na dain na matauling kas assistance in the service na katuyuhan kayo na masimbagan ang pangaipukan mga recipient at call sa ensign sa napapadumaan na kung minsan maski pang bakal migil ito napapalustan sila. Hindi naman subot ang mentalidad kung ang pagtaon kwarta katakon kan AX o Assistance to Individual and Crisis Situation Program kan gobyerno para sa UBS News. Boyet Paleres. BBS Basta Bareta sigurado. AILG inalerto ang LGU sa Bicol kasunod naman kan pag-alburuto kan bulkan kan Mayon. Pinapatutukan ng unyan kan Department of Interior and Local Government DILG sa mga lokal na gobyerno ang high-risk areas sa Bicol kasunod naman kan paglangkaw kan Alert Level 3 kan bulkan kan Mayon. Sigun sa DILG, apwera kan tulos na ibakwara sa mga residentes na yaon sakop kan 6 kilometros na permanent danger zone. Dapat ianda naman kada komunidad sa laog kan 7 sa gudnang 8 kilometro in kaso maglala pa anda pag-alburuto kana bulkan kan Mayon. Maigut man na dapat maipasunod kana no entry policy sa danger zone area. Pinaglalauman ka na mga LGUs na i-activate
ang sa indang mga emergency operation centers ni naabuton sa 24/7 asin na sundon an operation na listo protocols para sa volcanic eruption. Basado sa DILG, padagos ang koordinasyon kan sa indang regional office sa disaster response units tangani man masiguro ang kaligtasan kan komunidad sa interong Bicol Region, partikular na sa mga lugar na kung saan nagkabugtak sa peligro kan padagos na pagpurong-pusong kan bulkan kan mayon. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal pagdagsa kan mga turistang gustong mahiling ang pag-alburuto kan bulkan kan mayon piglalauman sabi kan DOT 5. Arel Banyas sa detalye. Piglalauman na ang pagruto kan dakol ng mga turista duman sa Albay. Kangarig na dalanon ang pag-alburuto kan bulkan mayon. Sigon ini sa DOT Region 5, nagpalawas ng abiso ang Department of Tourism digdi sa Bicol na tangarig masiguro ang kaligtasan kan mga turista na inot kay ni higot ang panundon na bawal maglaog sa 6 kilometers permanent danger zone. Kinakaipuhan man masiguro ninda ang sa indang flight status antes magbiyahe. Pinuli ka pwede ining daimadagos o madili in kaso magsabog na ang bulkan. Pinapabalon man ang mga imikan N95 mask bilang proteksyon in kaso magkaigwanin asphalt. Segon ki DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, tigdadayon ng dakol na turistaan mayon kung ini nag-aalburoto minuli man sa igwa ini nin maray na hilingon orog na kun banggi kung sain digdi mahihiling na nag-aarab-adab ang pagkakaigwanin laba flow. Sa record kan DOT Bicol, sobra sa 50,000 na mga turistaan na dagdag na mga nagbibisita sa Albay sa laog ng 6 na bulan na pag-urag-urag kan mayon kan taon 2016. Dinagdag pa ni Regional Director Aguas dahil sa buot kayang pugulon ang mga turistang maot na mahiling si mayon kaya arog kan dati matagama na sa nasabot tindanin mga viewing sites sa luwas kan 6 na kilometrong permanent danger zone. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Sarong 73 anyos na babae ang nagadan ka na makwa ini sa salug. Mayo na nin buhay and sarong 73 anyos na babae kan ini ang makwa sa sarong salug duman sa barangay ka na San Isidro. Aparte ka na San Andres sa Catanduanes. Iyan na nakuha ka na sudba basado sa report kan San Andres Municipal Police Station basado sa impormasyon gikan manda sa saindang kapitan na padari na subuot ang biktima mantang naglalakaw sa parte kan gilid kan salug mantang ini anda dagos ng pinag-atong kan marikas na sulug. Mayo na subuot ni nakahiling na mga sinyalis sa lawas kan biktima na nagpapaywatig asin nagdideklarara na may nangyaring foul play. Sangunyan na padagos ang girigibong koordinasyon kan mga autoridad sa RHU sa nasambit ng lugar asin man sa MDRRMO para sa follow-up na investigasyon manungod ka nasambit ng insidente. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyang mga bareta sa lado lokal, 4 na aldaw pa lang matapos ang formal na paglansar ka na bagong ordinansa sa kalinigan sa banwaan ka na buwi Camarines Sur. Digdi na pagaramada asin pig pa balangibog na nagpapailing ka na santambak na mga basura na kung saan naglalataw-lataw sa danaw ka na buwi Camarines Sur. Sarong grupo ang nagpailing
kanda sinambit ng video kung sa ina digdi sinasabing garosubot carpet ang mga basura na kung sa ina binibilog ka na mga disposable cups, plastic asin iba pang mga biodegradable waste. May caption ining sinasabi na Good Morning Lake Buhi Happy New Year kung sa ina digdi sinasabi na ana nasambit ng mga basura ana tambak na nagraralataw-lataw sa Danau Kanbuy. An insidente, tulos man nag-ani nin man lain-lain ng mga reaksyon gikan sa mga residentes na kung sa ina barangaan opinyon kung sinda dapat ang basulon o ana dapat na basulon iyo mismo. Ana nagkapira nga mga persona lang na nakairistar sa parte mismo kan gilid kan Danau na bakong mga disiplinado kundi digdi padago sa pagapun kan sa mga ati o mga basura sa gilid mismo kan Danau kan Buhi Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, isinagibo ang sarong korte sikula kan Bureau of Fire Protection na BFP sa liderato ni Pulis o ni Fire Inspector Dexter B. Pradas sa opisina ni Municipal Mayor Marivic B. Solano bilang pagpapailing kan padagos na relasyon asin koordinasyon sa pagultanan kan Bureau of Fire Protection asin man kan gobyerno lokal kan Banwaan kan Pili Camarines Sur digdi pigtukar sa nasambit ng pag-urulay at mas pagpapakusog asin kooperasyon sa parte mismo kan fire prevention, disaster preparedness asin public safety farmanda sa kapakanan kan kaligtasan kan mga taga-Banwaan kan Pili Camarines Sur padagos anda pagkakaigwa nindayupot na relasyon asin na paghiro kan lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur sa liderato ni Mayor Marivic Solano asin man kan Bureau of Fire Protection pasiring sa parte kan pagbusol kan ligtas preparado asin na asinsadong komunidad sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal, nagbisita ang Regional Director kan DSWD Field Office number 5 sa paagiman ni Director Norman Laurio kana sudma Enero 7 sa evacuation center duman sa parte mismo kan malilipot sa probinsya kan Albay. Iyan para siguraduhon kan direktor na marhay ang kamugtakan kan gabus na mga evacuees asin natawanin atensyon an sa indang iba pang mga panginot na kinakaipuad magigirumduman na pinuknan kan na nagtalikod na aldaw kan Lunes ang preemptive evacuation sa mga barangay kan Calbayog, San Roque asin Kanaway ini matapos na ibandera sa alert level 3 ang Bulkan kan Mayon katabang sa nasambit ng operasyon ang mga personnel kan malilipot MDRRMO, MSWDO, PNP Sering Manda, Bureau of Fire Protection kan sinambit ng Banwaan kabali naman ang mga personay gikan sa parte kan PNP Provincial Office asin man kan tropa kan Philippine Army. Iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, yellow rainfall warning ibinandira kanda pag-asa sa parte mismo kanda probinsya kanda Camarines Sur. Ipinagbandira kan pag-asa Southern Luzon ang yellow rainfall warning sa nagkapirang mga Banwaan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur kan sudma ninuliman kan padagos na
pagkakaigwa ning katamtaman sagkod ng makusog na pagbagunas kan uranda. Pinag-iingat na ang mga residentes kan banwaan kan Karamuan, Garchetorina, Guwa, Lagunoy, Presentasyon, San Jose, Seruma, Tinambak, ninulikan na posible na pagkakaigwa ni na baha sa harababang mga lugar asin arani sa mga sapa apektado man anda kan nasambit na nga makusog na pagbagunas kan uran an iba pang banwaan sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur na pwede man na digdi mag-abot nin 2 sa gunang tulong oras na apekto kan na nasambit ng pagbagunas kan uranda. Pigtawanin advice kan Pag-asa na magdanay na maging alerto magsunod sa mga abiso kan lokal na gobyerno asin Pag-asa kabali na an BBS FM Naga. Sa satuya ngunyada barata na kita mga tugang ngunyada sa kinabanda ninda o sa barata kita ngunyada mga tugang sa international. Sa satuyang barata sa international natugang anda Estados Unidos kinumpiska ang 2 oil tanker na konektado sa parte kada Venezuela. Kinumpiska kan US European Command ang 2 oil tanker na konektado sa parte mismo kan Venezuela basado sa Homeland Security Secretary Kristi Noem na anda sarong oil tanker anda sarong Russian flag oil tanker na konektado duman sa parte kan Venezuela. Dagdag pa kani na pinagapanginutan kan US Coast Guard ang pagkumpiska na saro sa North Atlantic mantang ansaro sa international waters harani sa parte kan Caribbean. Anda 2 barko anda motor tanker Bilya asin motor tanker Sophia na huring nakadaong duman sa parte kan Venezuela. Kabali kanda US Coast Guard and Defense Justice asin State Department. Sa partiman kana nasambit na nga bagay digdi pinagakundinaman kana Russia anasambit na nga pagkumpiskar kan US kan sa indang oil tanker kinundina kanda Russia ang ginibong pagkumpiska kan US sa indang oil tanker. Según sa Russian Foreign Minister, dapat pabalikun sa indang nasyon ang mga crew kan nasambit ng mga oil tanker. Nagsampa man ang Russia nin diplomatic protest mapadapit man sa ginibong ini kan Estados Unidos de America. Inagadinda na taratunin tama ang mga crew kanda Bilya Wana oil tanker anasambit na nga barko ana kabilang sa mga sanction ship kan US na ini ada maglayaga sa parte kan kadagatan kan Venezuela. Magigirumduman apwera sa oil tanker kan Russia kinumpiskar kan US an oil tanker gikan man sa parte kan Venezuela. Bareta na kita ngunyanda sa kinabanda ninda Karawata. Sa satuya nga barata sa kinabanin Karawata, maakot ninda dakulang datong o makakakuanin dakulang datong si Alex Ela. Sigurado ana ma-re-receive niyang datong nag-aabot sa 5.9 milyones pesos sa Australian Open. Dahil pamanda nagpapako ana world number 53 na si Alexandra Alex Ila nakakasiguro na tulos ninda kulang premyo sa nagdadangadang na pagpuon kan Australian Open. Enot na pagkakataon na kan 20 anyos na Pilipina na Globe Ambassador asin dating Rafa Nadal Academy Scholar na si Ila anda pagpakul tulos-tulos sa main draw na nakatalaan na siguraduhon ng premyo anuman na ang maging resulta kanda kawat
ang 2025 Southeast Asian Games Women's Single Champion na si Ila ang nakakasiguro na ninaabuto na sa $150,000 kung sa ini aabuton man sa sinasabing 5.9 million pesos na premyo sa inot na round kan pagbali sa pinakainot na Grand Slam kan taon. Pinaglalauman na malangkaw pa ang makukuha kaning premyo mantang nagpapadagos ang mga sunod na mga round sa pinakalangkaw na premyo asin posibleng abuton pa nin 165 million pesos para sa kampiyon. Ini matapos na ang premyo kan Australian Open luminangkaw nin 16% kumpara kan nakalis na taon sa sarong records sa kabilugan para man sa torneo poon na Enero 18. Yan mga tugang ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department, Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako si Junel Cuba, mabalos kan sa edupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang marinaga sa Indocabuso, uyang unya ng mga headlines kan mga barata sa lado lokal. Sarong dakulang onra ang napagbisita ni Governor Elre Villapuerti duman sa party mismo kan na banwaan kan ragay, sabi ni Mayor BGH kan ragay Camarines-Sur. PNP duman sa banwaan kan na Pamplona Camarines-Sur pigtututukan ang mga kaso asin krimen na involto ang mga kababaihan asin mga jóvenes. Sa tuya pa nga mga pamayukan na barata sa lado lokal, mga sinimentong mga daga sa laogan na siyudad Kinaga, kausa kan baha sa flood prone areas. Basado yan sa pahayag kan CDRRMO. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, PhilHealth Yakap registration na gigibuhon na duman sa party mismo kan na banwaan kan Pili Camarines-Sur. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indocabuso, ko po si Junel Cuba. At detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang project monitoring team kan na naga mas pinakusug kan da lokal na gobyerno kan siyudad Kinaga, mas pinakusug asin da digdi dinagdagan pangunyanda kan da lokal na gobyerno kan siyudad Kinaga ang mga kabali sa project monitoring team PMT. Kabali sa PMT ang mga professional organization na may technical know-how sa klase nin mga patrabaho asin na digdi sa iyang o kayang sabihon kung ini ampaw o igwanin mga diferensya na sarong patrabaho o proyekto. Ang grupong ini iyo ana masagibukan pag-inspeksyon sa mga infrastructure project sa laog Kanaga para maaraman kung may mga substandard na mga patrabaho para man ipaotro sa mga kontratista. O yan, parte kan mga pahayag ni Mayor Lene Robredo. Dati kaya ano lang ini city. Bukod sa Bicol, city employees saka barangay representatives ng barangay ang only participation ka private NCPC. Pero ngunyan pig-expand ta si membership ng project monitoring. Si membership kani kabali na ngunyan si mga professional organizations na iguan ning technical know-how.
kabali na digdi ang Philippine Institute of Civil Engineers, kabali na ang United Architects of the Philippines, kabali na sa iba pang mga engineering, ito mga professional groups. Para pag nag-i-inspect ang team, may nakakaintindi. Ang resulta kaini yung kadakol projects ang Lokitang Tuyaw na pig sururatan ta na si mga contractors tungkol sa mga tuyaw. Igo kitang mga payments na pig-hold dahil igwang tuyaw sa quality kang work na ginibulin na. Sabi naka-example na lang kanina na City Hospital. Kadakol si findings tungkol sa patrabaho sa Naga City Hospital. Nag-reach out na sa tuya ang contractor nagsabi na siya na willing siyang ipaayos si gabos na problema. So dakulaon na bagay for the city. Na siguro kung data ni Ginibo, city na naman ang mapatrabaho, another gastos na naman. Na iyo ang nangyayari in the past. Artikan mga pahayag lang ni Mayor Lene Robredo kana siyudad kana Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, perming may supply ni nabulong sa laog kan Naga City General Hospital, consignment contract sa mga pharmaceutical companies isinusulong niyan kana lokal na gobyerno kana siyudad Naga. Arog kana mga pangako kana lokal na gobyerno kan siyudad sa paagiman kana bagong alkalde na si Mayor Lene Robredo. Digdi sinabi kaniya nagigibuan kaninin na paagi na kakulangan kan supply kan na bulong sa laog mismo kan Naga City General Hospital NCGH na isulong kani na naisagibo ang consignment contract sa nagkaperang mga pharmaceutical companies para man sa mga supply nin bulong sa sinambit ng hospital. Uya si Mayor Lene Robredo. Pero may nagkukulang-kulang ang bulong paglaog ta. Ginibuhan ta na yan paagi. Di pa perfecto, pero ang sarang paaging ginibuta, naglaog na kita sa consignment contracts with pharmaceutical firms. Naka-estasyon na sinda sa City Hospital na kung nauubusan kitang bulong, makuha kita sa ina. Ang babayagan talang sinakuata. Igwa na kitang sarong kontrata, igwa pa kitang pigre-review na several others. Dahil makakamaray man na bakulang kitang mag-concentrate sa sarong supplier, kundi sa several suppliers. Artikan mga pahayag na yan ni Mayor Lene Robredo kana siyudad kana Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan nagbabaga pa nga barata lokal. Rekomenda kan mga empleyado nga marinyo kan kontrata sa LGU Naga daidaa papakiarmada ni Mayor Lene Robredo. Boyet Paderes sa detalye. Iglinaw ni Mayor Lene Robredo na dahil siya direktang makikiaram sa proseso kan pag-renew kan kontrata kan mga job order, contractual as in casual na empleyado kan LGU Naga. Alagad sila wando ni Robredo na itinaon niya ang mga sa mga department head para adalan ang kakayahan, disiplina asin kontribusyon kan lambang empleyado antes irekomenda ang pag-renew kan lambang empleyado kan LGU Naga dahil man subot niya tutugutan ang ano man ang klase ng pag-abuso kan mga department head sa kapangyarihan na itinaw sa ila dahil irekomenda ang mga empleyadong para absent, pasaway, dahil maasahan sa trabaho. Asin nauubusan lang oras sa sigarilyo, asin pera pa sa lang o perim lang sa lang gutom, perminyaon din sa kakanan, asin haluyo na maubos ang kape. Mientras tanto kung kinakaipuhan, pandagdag niya tauhan sa arinman na departamento, kaipuhan na magsumiterning formal sa Human Resource Advancement Office asin ipaliwanag ang pangaipuhan para sa dagdag na empleyado. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Ang madaling sabi, hugakon asin maisip.
Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan na sa lado lokal. Ang PNP duman sa Banwan kan Pamplona Camarines pigtututukan ngunyan ang mga kaso asin mga krimen na imbwolto ang mga kababaihan asin jóvenes. Ang pagpuon kan taon 2026 saruman sa pinagtututukan kan mga autoridad kan Pamplona PNP ang mga kaso na nakarecord sa lado kan Women's and Children Protection Desk. Kasabay kan na kampanya kan nasambit na nga hipatura na maimbwolto ang mga kababaihan asin man mga jóvenes sa anuman na pang-abuso. Sigun ki Police Captain Monica San Juan ang Chief of Police kan Pamplona Municipal Police Station na mamanihar ninda ang mga kaso nga nagtalikod kan taon kun kaya mas mahigot sinda sa pagkumbinsi na magkaigwani na formal na pag-file nin mga kaso sa mga involved mga suspect para man mapanimbag asin mabawasan ang kaparihong kaso. Mantang mas pang pinapakusugunyan na taon 2026 kan liderato kan PNP duman sa Banwan kan Pamplona Camarines Sur ang kampanya kontra sa kriminalidad na imbwolto ang mga jóvenes o minor de edad sa paagi kan barangay asin school-based activities na konektado sa crime awareness asin crime prevention. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga barata sa lado lokal. Mga elektrika cooperative sa Bicol inalerto kan National Electrification Administration sa tao kan purong pusong kan bulkan kan mayon. Daryl Banya sa detalye. Inabisuhan ka National Electrification Administration sa paikan Disaster Risk Reduction Management Department ang mga electric cooperative sa bilog na Bicol Region na mantinidong alerto kasunod kan pagsakat sa Alert Level 3 kan Bulkan Mayon. Kabali sa pinapaandam kan NEA ang mga contingency measures kan assist in kaso na magkaigwanin posibleng pagsabog kan bulkan na mga masunod na aldaw o kaya simana. Sigon sa ahensya, importanteng asiguraron ang preparasyon kan mga linya nin kuryente, pasilidad asin operasyon, urog na sa huma kan asphalt, pag-evacuar kan mga komunidad, asin posibleng danyos kainin sa infrastruktura, pigsugo man kan electric cooperative na pakusugon, ang monitoring kan sa indang distribution facilities, mag-andam kan standby crew, asin man kagamitan, asin asiguraron, na tultul ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno, sharing man sa disaster response units, para sa tulos na pagsimbag sa anuman na emerhensya, ngunyan na nag-urag-urag ang Bulkan Mayon. Dagdag na balita sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Ay babang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga simentadong mga daga asin sinerementong mga daga sa laog kan syudad Canaga, iyo ang naging kausa kan baha sa planned prone areas. Basado iyan sa payag kan CDRRMO Naga. Pinaglalauman ngunyan kan City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO na babaon pa ang mga flood-prone areas sa Naga City sa mga masunod na panahon nin tag-uran sagkod ng digdi magibuan ni na solusyon o paagi ang mga problema sa lado kan drainage sa Naga. Basado iyan kay Reynor Rodriguez, ang CDRRMO head. Sinabi kaniya na daina kaya kana mga agihan nin tubig sa laog kan syudad Canaga, ang volume kan tubig uranda na pariyuman nagbubulos digdi sa laog kan nagkapira ng mga dekada. Dagdag pa man ni Rodriguez, haros mayo na ninda bastanting daga na nagsusup-sup sa tubig uranda digdi sa laog kan Naga sa mga nagsusulputan na mga darakulang mga business establishment sa laog nin 30 taon. Resulta ang direktang pagbulos kan tubig uranda sa mga drainage. Pinagrekomenda kani na pag-adalan giraray kan lokal na gobyerno ang urban planning. Yan bunga naman
kan isinasagibo ng unyan kan liderato ni Mayor Leni Robredo. Mahihiling sa pag-aadal kung anong klaseng infrastruktura pwedeng ipagibo sa parte mismo kan syudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipinapaaram kan lokal na gobyerno kan na banwaan kan Pili Camarines Sur nagigibuhon sa aga aldaw kan na Biyernes anda party kan PhilHealth yakap registration para sa gabus na mga residentes duman sa party mismo kanda banwaan kanda Pili, partikular na miyembro sa PhilHealth. Para sa mga baguhan ana kinakaipuan na darahon sigun kay Mayor Bikbik Solano, iyo anda duwang valid ID kung sa ina saro lang ana valid ID kinakaipuan na magdara kana birth certificate. Pig-ing kaminar ang gabus na mga residentes na samantalahon ang serbisyong ini mapadapit man sa PhilHealth yakap registration dyan sa party mismo kan banwaan kan Pili Camarines Sur sa aga na mapuon alas 8 nin pagkaaga sagkod ng alas 5 nin pagkaapon. Iada tangani man na mapakaray mas lalo ana serbisyo sa party mismo kana salud para sa mga namamanwaan dyan sa banwaan kan Pili Camarines Sur kung sa ina tutok na marayngunyan an alkalde kan Pili sa paagiman ni Mayor Bikbik Solano sa tabang man kana PhilHealth. Iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata ka sa lado lokal, kabalimada sa mga most wanted person na nadakop kan mga autoridad duman sa party mismo kan banwaan kan Batu Camarines Sur ana sarunga lalaki na may kasong acts of lasciviousness sa irarom kan Section B kan Article 3 kan Republic Act 1716 o ang pinagaapod na batas sa pag-aataman kan karapatan kan mga kaakian laban sa pag-aabuso o ang pinagaapod na exploitation asin diskriminasyon. Ang pagkakadakop sa nasambit ng suspetsado bunga kan masigasig na kampanya kan Philippine National Police sa paagiman kan liderato ni Police Captain Mark Anthony Cledera, ang Chief of Police, sa paglapag duman sa mga sinasabing mga wanted person, partikular na sa banwaan kan Batu Camarines Sur. Iyan para man sa kaligtasan kan mga namamanwaan asin sa ikakaasenso, ikakarahay kan na komunidad, pati naman na mga persona na dapat manangut sa party mismo kan na lay. Padagos pinag-ingkaminar ngunyan ang publiko orog na ang mga residentes duman sa banwaan kan Batu Camarines Sur na makipagtabangan sa mga kampanya kan lokal na pulisya tanganing masiguro ang katuninungan, tranquilidad asin dire-diretso ng pag-asenso kan banwaan nin Batu Camarines Sur. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Ang 9 Infantry Division kan Philippine Army nayaon nakabase sa banwaan kan Pili Camarines Sur ang pinaga-activate sa indang task force sa GIF iyada sa padagos naman na pagpurong pusungunyan kanda bulkan kanda mayun tulos na pinaga-aktibar kan 9th Infantry Division kan Philippine Army ang sa indang task force sa GIF kasudma janda sa party mismo kanda Kampa Elias Angelis sa banwaan kan Pili Camarines Sur na kung sain
dadarahon duman sa parte mismo kan na probinsya kan Albay. Iyan matapos man na ilangkaw kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS an alert level number 3 sa estado kan na padagos-dagos na pagpurong-pusong niyan kan bulkan kan mayon. Kabali sa mga lakdang na ipapasulod kan task force sa GIF, iyo an pagdul kan transportation assistance aabuton sa koordinasyon sa Office of Civil Defense OCD Bicol, PDRRMC, Local DRRMC, Provincial Government as in mga local government units sa LGU. Sering man ang paglatag kan mga checkpoint asin na pagtabang sa pagdul nin mga relief goods sa mga apektadong mga pamilya. Mantang na alertado man ang humanitarian assistance and disaster relief HEART kanda team kan 902nd Infantry Brigade kanda 9 Emergency Response Company kanda Philippine Army na nakabase dyan sa parte mismo kan 9 Infantry Division partikular na sa Banwaan kan Pilig Camarines Sur. Nainot nang nagtulak ana nagkapira nga mga miyembro kan task force kana nagtalikod na aldaw kan Lunes pasiring duman sa parte mismo kanda probinsya kan Albay. Iyan tanganing puunan na ang pagtaunin tabang sa parte kan mga LGU sa pag-evakuar kana mga residentes na sakop kanda 6 kilometer permanent danger zone. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal padagos-dagos ngunyanda anda ginigibong pagduhol ni natabang anda mga residentes dumanda sa parte mismo kanda Banwaan kana Ragay Camarines Sur sa inot na pag-arangkada kana taon na presente o minabot sa 1,236 na mga sinasabing mga residentes asin na estudyante ang natawanin na asistensya kan lokal na gobyerno kada Banwaan kanda Ragay Camarines Sur sa paagimana ni Mayor VGX kung sa ina digdi idinuhula anda mga asistensya para manda sa mga estudyante asin kabali na dyan anda mga senior citizen anda padagos-dagos na pagtaunin tabang iyan pinamalas tulos kana alkalde kana nagtalikod na aldaw kana Lunes duman sa parte mismo kana Banwaan kana Ragay Camarines Sur. Katakod kani nagbisita man si Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya kan Camarines Sur sa sinambit na nga Banwaan. Nagkaigwa ni na pag-uurulay anda duwang opisyal kan gobyerno sa paagi ni BGH sa asinbanda ni Gobernador Elry Villafuerte asin nangako ang gobernador kana probinsya kan Camarines Sur na dakul na mga tabang o proyekto, mga programa ana nakatalaan na nadaraon sa Banwaan kan na Ragay ngunya na taon. Pinasalamatan nini kan alkalde kan na Banwaan kan Ragay uli tadain na papabayaan kada lokal na sanga kana probinsya ni na Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte ang sinambit ng Banwaan. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwing mga kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department yaon dyan kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado.